What is up guys, Hate here and welcome to another video. Maikli lang tong video na to kasi gusto ko lang magbigay sa inyo ng tips ulit tungkol naman ito sa external storage or yung memory storage na pwede nyong gawin. Ito yung pinaka mura at convenient na mabilis na memory transfer, read and write storage na pwede nyong magawa. Nakagawa na ako ng iba't ibang mga video or ng video nito dito sa channel. Pero ngayon gusto ko lang magbigay sa inyo ng update kung ano yung pinakamurang external hard drive na pwede nyong mabuo. Or in this case, yung pinakamurang M.2. Ano Mingo? Inaantok ka na? Sama ka muna dito sa video natin. So ito na nga yung pinakamurang M.2 na sa tingin ko ay medyo quality na rin. Well, made in China siya, kaya siya mura. Well, lahat naman ngayon is made in China na. So this one is a PCIe M.2 4.0 NVMe. So ibig sabihin nun, ito yung pinaka-latest na M.2 na pwede nyong mabili. Pinaka-latest kasi siya yung may pinakamabilis na read and write rate. So ito, nasa 7,000 plus yung read and write nito kung hindi ako nagkakamali. At ang pangalan nito is FakeWatt. So ilalagay ko na lang yung link nito sa description ng video na to sa baba. So this one is a 2 terabyte M.2 PCIe 4.0 M.2 NVMe. Medyo mahaba yung pangalan sa kanya. Well, basta ito yung pinaka-latest. 5,200 pesos. 2 terabyte na siya. And ito yung may pinakamabilis na transfer rate. Well, napabili ako nito kahit bago pa lang siya sa industry and ngayon ko lang siya narinig. Kasi 5 years warranty siya. Bihira yung mga electronic devices or ganito na confidence sila na ilalagay nila na 5 years na warranty. Kaya ako napabili. Kahit naman hindi natin maklaim yung warranty nito kasi saan ba natin to pwede i-claim, di ba? Sa China lang ba? Or wala naman tong support dito sa Pilipinas eh. Kaya hindi natin yan gagamitin. Pero at least confident sila kasi yung iba 2 years lang, 3 years, 1 year yung warranty na binibigay nila. Yung mga nagbibigay ng 5 years warranty, yun yung mga mahal na brand like Samsung, ano pa ba? Seagate, yung mga ganon, Western Digital, mga 5 years warranty yun. And yung mga 2 terabyte ngayon is around 8,000 to 9,000 pesos na NVMe. By the way, itong M.2 na to is ginawa talaga to para sa PS5 na memory or para sa computer talaga. Pero tayo gagamitin natin siya dito sa external enclosure. So meron tayo ditong Ugreen. Meron din ako dito from Orico. Ito talaga yung dinadala ko. Dual bay na enclosure. Itong dalawang to, naggawa na ako ng video nito and nandito siya sa channel. And ngayon, papalitan na natin yung isang NVMe dito. Ano to? Quick release. So ito lang. Pindutin ko lang yan. Tapos, ayan, makukuha na natin yung NVMe niya sa loob. So papalitan natin to ng 2 terabyte na. Tapos ito, 1 terabyte kasi to, ilalagay naman natin siya ngayon dito. So, madali lang mag-swap-swap, 'di ba? And hindi mo kailangan ng screwdriver para dito. Kasi ganun lang siya kadali. So, itong nabili natin, so ito, unboxing. Ito yung pwede yung alternative na storage nyo ng mga photos and videos na kuha nyo. So, meron siyang kasamang heatsink kaya pala medyo mabigat-bigat. Well, hindi natin ikakabit tong heatsink na to. Meron pa siyang kasamang mini screwdriver na hindi naman natin kailangan. So ito yung heatsink niya. Well, hindi natin to gagamitin kasi pag inilagay natin yung heatsink, possible na hindi na siya magkasya dito. So hindi na natin yung gagamitin. Mingo, chill ka lang. Tingnan nga natin yung physical appearance na ito. Mukha namang ayos. Kung makikita nyo siya. So ayan. Mukha naman siyang okay. Yung mga pagkakasolder ng device. And mukha namang hindi basta-basta. Maayos naman yung quality. So tingnan natin muna. Ang daming thermal tape. 3. Pwede naman kasing hindi natin gamitin tong mga thermal tape niya. So, hindi naman yun ganun ka-importante. Pero check lang natin kung paano siya inilalagay.
Ilalagay mo lang dun sa isang side yung isang itong thermal tape. Dalawang plastic yan, guys. Hindi natin pwede ilagay yung heatsink niya. So, ang heatsink na ito talaga is itong heatsink na nandito. Team Group tong isang gamit natin. Medyo mahal na siya ngayon. Yung 1 tera pa lang niya is sobrang mahal na. Itong mga ganito, mga life hacks to para makatipid. So, ang capacity na nito is 4 tera. By the way, kailangan yung i-initiate yung bagong M.2 ha. So, meron yung mga video dito how to initialize sa disk management. Hindi kasi siya gagana kapag hindi kayo pumasok sa disk management. So, meron siyang initial na procedure bago nyo siya magamit. Anyway, kompleto naman sa YouTube. Meron din akong video nun dito, pero i-search nyo na lang kahit hindi na yung video ko yung panoorin nyo. By the way, nagbabaon din pala ako ng ganito for transferring ng mga photos natin. Oh, Mingo, ito makyat. Anong trip mo? Kasi ito may gumagalaw. Uy, no. No. Plastic lang to eh. Makamalason ka dyan, Mingo. Huwag mong kainin yan. So, ayan. Meron tayong 1 tera and meron tayong 4 terabyte in total dito sa isa nating hard case. So, hindi natin ginamit yung heatsink kasi hindi naman natin kailangan. Anyway, hindi naman ito kailangan talaga ng heatsink. Based on research, okay lang naman talaga siya na umiinit. So, ayun. Ito yung mga dinadala ko na memory storage kapag nasa trip. So, pagkatapos ng shoot, nagba-backup ako agad sa ganito. May dala akong laptop and then backup agad para secure yung mga shots natin and yung mga footage. Kasi 1 tera, palaking bagay na yun. And also, kasi siya, good storage siya and safe siya na nandito. Tapos mabilis rin yung transfer sa editing, sa mga apps sa Adobe software, sa Photoshop. Mabilis yung paggawa or pag-edit ng galing dito na file. Parang nasa computer lang rin siya. Kasi nga, mabilis yung read and write ng mga M.2 memories. ayun, dito na muna natin tatapusin tong video na to. Thank you guys for watching. Naway may natutunan kayo and may na-share ako sa inyo na tips sa mga diskarte about sa memory storage. So yun lang muna para sa video na to. Don't forget to like and subscribe. Once again, my name is Hate. See you in the next video. Mabuhay!